Fair at gloomy at overcast na iiral pa rin sa buong bansa nitong maghapon. Pero magiging maulap at asahan mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan sa hilagang silangan pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng silangan ng Mindanao. Geomagnetic field, inasang iiral ngayong araw at inasang magtutuloy yan hanggang bukas ng March 9. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 8, 2024. Ang oras nating voice may maga ay alas 10:57 na ng umaga. Medyo gloomy po tayo at bahagyang overcast po ang iiral sa halos buong bansa. Pero magpapatuloy ang alinsangan, lalo na sa katimugang parte ng Luzon, Visayas at ilang portions ng west portions at central Mindanao nitong araw. Dahil po sa umiiral pa rin na easterlies at asahan na ang tuloy-tuloy na mas maalinsangang panahon hanggang sa tuloy-tuloy na nitong ngayong buwan ng Marso. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin at klaro at partly cloudy ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila. Pero base sa aking 3-day weather forecast storm prediction, sa aking webpage may mga inaasahang partly cloudy at may mga isolated rains daw ang nakaitala. Lalo na nitong weekend ay may mga possible of 30% to 20% na chance daw na uulanin. So tingnan na lamang natin yan mamayang konti. Pero samantala ay sa lowest temperature na nitala na weather station, kaninang 4:53 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius na maituturing pa rin malamig kapag madaling araw talaga. Pero pagdating sa alinsangan kahapon ay nakapagtala kami ng total of 33.9 degrees Celsius na maalinsangang panahon at 3:16 PM. Ibig sabihin lamang nito ay mataas ang ating heat index pa rin na nasa 43.6 degrees Celsius na init mandama. Kung sisilipin naman natin sa records ni Pag-asa sa mga iba't ibang weather stations kahapon, nangunguna naman ang Cotabato. Diyan sa Maguindanao na nasa 43 degrees Celsius ang kanilang heat index at sumunod ang bahagi ng Camarines Sur na nasa 42 degrees Celsius ang init pandama. Ibig sabihin po nga pangalawa kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index na nasa 43 degrees Celsius nga po ang init pandama. Samantala, sa ating PH Extremes in past 24 hours, mas mataas at napakainit po ang naranasan ng mga taga-Cotabato na nasa 37 degrees Celsius ang grabing init. At asahan po natin na magtutuloy-tuloy yan ang grabing init diyan sa bahagi pa rin ng Mindanao, especially ng mga taga-Zamboanga, Sorsogon at sentro ng Mindanao pa rin. So, wag po masyadong magbibilad ha dahil expected pa rin na tuloy-tuloy ang tinding alinsangan dyan. At sa lowest temperature na naman na itala sa Baguio City ay nasa 16.2 degrees Celsius. At since considering dry season na nga po, ay hindi na natin masyado ipinopost ang karerahan ng pinakamababang temperatura. Kundi, karerahan naman this time ng may pinakamaalinsangang lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa. However, sa ating report ay binabanggit pa rin natin ang lowest temp, gaya ng Baguio City na nasa 16.2 degrees Celsius nga po ang pinakamababang temperatura. Sa Inula naman ng Kasiguran Aurora na may light rain showers lamang sa kanila na 6 mm ang total rainfall. So expected na napaka way below normal talaga ang mga pag-ulan. Samantala, meron tayong status. Una-una dito sa may volcanic thermal status at nasa moderate po itong si Taal na naman. So silipin natin yung status. Mula sa Moody's ni Taal. At kung titingnan naman natin dito ay so far ay kani-kanina ay nasa variable radiative power ito na 18 megawatts. Sa ngayon ay nag-normalize na naman siya ulit at wala itong value. So, pero kung titingnan natin sa kanyang infrared signature ay may maaktibo pa rin yung pinakabunganga niya. Ayun, medyo mataas pa rin ang pinaka-heat signature sa kanya. Pero kung sisilipin natin sa ating satellite na thermal mula din sa Moody's, makikita natin na mamula-mula pa rin at aktibo pa rin yung kanyang fire detection centroid at yung brightness ito at 326.5 Kelvin. Ibig sabihin lamang ay very active pa rin yung magmatic intrusion kahit Taal Volcano. Kung sisilipin naman natin ang live CCTV snapshots na siyempre courtesy from Kataimi, nabingid din tayo ng pahintulot na i-link ang kanyang live CCTV
Dahil importante kasing nakikita natin in real time, yung real time, importante sa akin ang real time kasi mga folks. At makikita natin in real time gamit ang CCTV sa may bandang lipa ay makikitang medyo may mga ilang bagay dito sa may parte na ito ng Taal. So expected na may mga ilang release ng SO2 emission. Kaya lang medyo mababa ang naging count nitong mga huling araw sa calculation ng SO2 emission. So kung sisilipin naman natin yung status, wala naman sa data PDP box para kahapon, pero nirelease ito ngayong araw. Makikitang wala pa rin na italang volcanic earthquake sa paligid ni Taal at mababa rin ang SO2 emission niya so far since March 7, 2024. At nakapagtala lamang ito ng 5,911 na tons per day na SO2 emission. So naging moderate lamang at naging katamtaman ang naging at halos kalmado ang status ni Taal Volcano. Bagamat tuloy-tuloy ang pag-release niya ng SO2 at dahil na rin sa mainit niya sa pamamaga pa rin ng tuloy-tuloy sa pinakabunganga ni Taal. However, wala namang any anomalies tayong namamataan so far maging sa iba't ibang bahagi ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, sa ating space weather status naman, kasalukuyang nasa unsettled category po ang ating geomagnetic field na tumatama na naman sa ating magnetosphere at 3.0 as starting point. Actually, kaninang madaling araw pa yan nagaganap at kung sisilipin natin sa pinaka-real-time na actual data at makikita muna natin sa pinaka-forecast ng 3-day to 4-day forecast ng ating binagamit ay makikitang hanggang bukas po ng March 9 yan at na-report ko na po yan sa isang araw na magkakaroon ng forecasting na magpagtaas ng geomagnetic activity at nangyari na nga po ngayong araw at nagsisimula na po magkaroon ng unsettled at posible nga po umabot pa ng G1 geomagnetic storm ang ating geomagnetic field. So asahan ang auroral borealis pero wala namang naamataan o wala namang active na solar radiation pero maglalaro lamang sa at least 20% ang potential nito o possible R1 to R2 minor moderate na radio blackout. Since yung AR3 599, maliit lang naman yung sunspots niya at ang huling record natin sa ating daily spot number ay 99 lamang. So medyo maliit lamang yung sunspot itong C3 AR3 599. Pero dahil nakatutok at nakarekta kasi sa Earth, so yung kanyang possible solar activity, medyo mararamdaman pa rin natin sa Earth yan. Pero mga minor lamang ang medyo expected nating iiral. Yung possible active ng geomagnetic field, kung hindi man ngayong araw magsisimula yan, pwedeng bukas yan ng March 9. So bukas po yun ng Sabado. At posibleng umabot nga po, ng kababanggit ko lang din kahapon, at yung isang araw na posibleng umabot sa 4.67 ang geomagnetic activity. So possible, umabot pa ng G1 geomagnetic storm yan. Bagamat gaya nga ating sinasabi, wala tayong inaasahan ng paglala o pagtaas ng ating solar radiation. So medyo kalmado pa rin yung ating solar ghost, X-ray flux, at solar photon flux. So wala tayong magiging komento dyan. Maliban lamang sa ating magnetosphere, at ito ang unang makakaramdam ng geomagnetic field at pumipitik ang ating magnetometer. Siyempre, courtesy of NOAA GOES. At makikita natin ay medyo nadidistort na naman yung H parallel maging ng earthward by nanotesla. At pinaka-lowest bend nito ay at least 13.73 nanotesla. Highest at least mga nasa 100.12 nanotesla ito. So mga minor to moderate ang mga nagiging effect lamang nito. Pero expected ang kapag tumaas ito ng active geomagnetic field, expected na magkakaroon tayo ng mga possible ionospheric TEC range o yung pagkakaroon ng pagbaba, bahagyang paghina ng ating bands between 40 to 80 meters po ang taas niyan. So sa mga physicists natin, alam nilang ibig sabihin yan. Nagkakaroon ng mahinang pagbato ng mga signal na pailawanag ko na rin po yan ng mga nakaraan kung paano na-i-interact kapag nagkakaroon ng malala o mataas na geomagnetic field sa ating magnetosphere. Kapag kumukover kasi yan, nahihirapan po makapag-transmit yung ating mga telecommunication signals na ibinabato mula dito sa surface ng Earth. Kahit ano mga radio frequencies yan, lalo na yung mga high frequency radios. Pag nagbabato yan ng signal sa mataas, at lalo na sa mga satellites na nagre-require ng transmission, humihina po yan. So yung pagbato, nagba-bounce back agad o nag-i-scatter out. So, yun ang medyo problema. Kahirapan po na makapagkaroon ng reception
between 40 to 80 meters po ang taas. So at least take note yan. Kung ganoon man ay expected natin ang ating auroral activity extrapolated, makakaroon ng pagtaas yan anytime mula ngayong araw. Kung hindi man ngayong araw ay maaaring tuloy-tuloy yan hanggang bukas po yan ng March 9. So this weekend makakaroon ng mga ilang auroral effect. Malalaman din naman natin yan sa real time courtesy of Aurora Max. Ayan, sa may bandang Yellowknife, Canada. Kitang-kita natin yung real-time nakuha ng kanilang sky camera na napaka-high resolution. Napaka-advanced ng camera na kanilang ginagamit. At halos wala tayong ganito sa Earth eh. At kung di ako nagkakamali, wala tayong ganito sa Earth since sa kanila lang naman nakikita yung mga auroral borealis effect. Hindi natin nakikita yan sa Western Pacific. So ginagamit ko ito bilang reference para makita natin kapag nagkakaroon na ng paglala ng geomagnetic field. Magkakaroon yan ng auroral borealis effect. Sa ngayon wala masyado, ibig sabihin lamang na nanatiling unsettled pa po ito. Kapag nagkakaroon na ng mga auroral borealis yan, ibig sabihin medyo tumataas ang ating geomagnetic field na tumatama sa ating magnetosphere. So expected po yan mangyayari mga folks dahil sa ating LASCO satellite, makikita natin ay yung huling record nito. At kung sisilipin natin, at kung makikita natin sa LASCO satellite, courtesy ng NOAA, syempre, na nakadata feed sa aking webpage, in real time yan at makikita natin at nagsimulang magkaroon ng moderate o minor to moderate releasing, mga bandang 7:12 AM, oras ito sa Pilipinas. Sa UTC, time ay nasa 23:12 ng gabi po ito sa kanila. So, mga bandang 23:12 po sa kanila, UTC time. Sa atin sa Pilipinas, mga bandang alas 7 o alas 6 o 6:36 AM po. Nagsimulang magkaroon ng releasing ito. Ayan o. At 8. Yan. So mga 8 AM actually ang arrival nito sa atin sa Pilipinas, oras natin sa Pilipinas. Ayan o. Kung makikita ninyo, medyo malakas-lakas din yung solar plasma na nirelease ni Haring Araw. Probably ito ay galing sa AR3599, pero despite na maliit lang, makikita nyo naman medyo malawak-lawak din yung plasma na ibinubugan nito sa space. So, yung epekto ng geomagnetic field nito, although hindi malaki ang significant impact, ramdam na ramdam pa rin ito ng ating magnetosphere sa labas ng kalawakan. So medyo hindi pa rin maganda yan sa mga radio telecommunication systems natin. Although maliit lang, bahagya lamang, medyo mabigat-bigat din kahit papaano yan. So yun po yung epekto niyan at makikita natin ay so far kasalukuyang nasa unsettled pa po ito. Hindi pa naman siya pumipitik into active. Pero gaya na aking sinasabi, asahan natin na magkakaroon ng active event yan o posibleng umabot sa minor G1 geomagnetic storm. So, antayin na lamang tayo mga folks. At wala tayong magiging problema sa ngayon sa ating solar radiation. At wala naman tayong nakikitang umaabot man lang sa M category o very active na solar photon or X-ray flux. Okay, balik agad tayo sa ating weather report. At so far sa ating dashboard ay ang outside humidity natin, medyo katamtaman muli at 72% ang outside humidity natin at 1% itong ibinababa since last hour. Natiling bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So sa mga ganitong high pressure area, expected mga humid po ang ating mararanasan at medyo drier at gloomy. So expected yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status, so far manatiling mababa na naman ang ating water level dyan sa karagatan ng Manila Bay. So dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea muna mangisda dahil mga 8 PM pa po o 8:12 PM to be exact pa po, asahan na tataas o magma-maximum high tide. So alam na natin ang gagawin mga folks. Sa air quality naman ay nanatiling moderate pa rin ang ating air concentration So nasa 57 po yung particulate matter index nito. So magmas na lamang po tayo dahil may inaasahan talagang thermal inversion na hindi agad talaga nakakaangat o nadidisperse yung ating pollution dito sa lupa sa low level natin dahil nga po natatrap siya between dyan sa pinakamataas dahil nga po sa thermal inversion. Sa almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:07 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:05 PM.
At ang ating 7% illuminated na lamang. So almost magnyunyumo na po. Halos hindi na natin masyado kita yan. At kasalukuyang nasa elevation of 51 degrees pa lamang ito. Palubog pa lamang ito mga folks. So mga bukas ay asahan, hindi muna natin siya i-report mga folks dahil hindi naman natin yan na makikita na. Sobrang liit na ng illumination niya. Pero sa uling pagkakataon ay sisikat ito bukas ng madaling araw at 5:12 a.m. at inasang lulubog naman ito kinabukasan naman ng alas 4 ng hapon. So 4:02 p.m. ito lulubog. At ngayong araw ko lamang siya huling i-report para sa status ng Waning Crescent na sinag ng buwan. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend na nasa magiging partly cloudy at may maliit na tsansa ng isolated rain showers anytime po yan mga folks dahil medyo gloomy po tayo kasi. Ganun din bukas sa Sabado, maglalaro sa 30 to 32% ang tsansa ng pag-ulan bukas po yan ng Sabado. Ngayong araw walang naka-forecast pero ayon sa ating icon image, isolated po ang posibleng maging mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kung hindi man dito sa bahagi ng Metro Manila, maaaring sa katimugang parte ito, lalo na sa silangang bahagi ng Northeastern Luzon, dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Isabela, pababa na yan ng Quezon Province at Camarines Norte. Asahan na po yan anytime maghapon. Well, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin na halos sa fair weather po ang halos buong bansa. Magiging partly cloudy to mostly cloudy, medyo gloomy lamang ang parte nito ng dito sa may bandang Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela at Kasiguran Aurora. So asahan ng mga ilang light to moderate showers kung hindi man maging heavy rains dahil wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential sa halos buong bansa. So magkaroon man ng mga ilang light to moderate, typically mas madalas ang light rain showers ang iiral sa areas na yan. Pero wala na tayong magiging komento sa kanluran dahil asahan na natin ang mataas na dry spell nga pa rin sa halos buong kanluran na ng bansa. Yan, yung binilugan ko na yan. Napakataas na po no potentially na dry spell niyan. Balikan nyo na lamang yung mga nakarang report ko na mga areas na yan, ng mga probinsya ninyo na maaapektuhan ng tagtuyot at dry spell mga folks. Di na natin kasi masyado ulit-ulitin yan. Ilang beses ito na po yung binabanggit ang epekto ng extreme dry spell at drought. Pero sa silangan bahagi ng bansa, asahan pa rin ng mga ilang light rain showers kabilang niya sa bahagi nga po ng Quezon Province. However, kung sisilipin natin sa ating water vapor surface, napakababa po ng water vapor sa halos buong bansa. So typically, napakababa na mga potentially na uulanin. Typically, magkaroon man ay light rain showers ang mas madalas. Hindi na natin isa-isahin yan dahil mula sa bandang Laguna o Sorsogon area, sa may Calabarzon, rather, at kabilang na ang South Luzon, buong bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, mapa Visayas man yan, mapa West o Eastern, ay halos wala tayong masyadong iiral na malakas ang pag-ulan. Magkaroon man, typically isolated rain showers lamang, lalo na sa hapon. Pero madalas light rain showers at napakamaalinsangan at maaraw po mga folks. So iwasan na lamang natin masyadong magbibilad sa tinisikat ng araw dahil malilit lamang ang potential ng mga pag-ulan. Magkaroon man ay isolated light rain showers lamang. Pero pagsapit sa bahagi po ng Mindanao, lalo na sa katimugang bahagi nito ng Davao Region, despite na napakamaalinsangan dyan sa may bandang Sorsogon area and the rest ng Zamboanga Peninsula, partly to mostly cloudy pa rin medyo iiral lalo na ng mga taga-Sorsogon. Dyan sa Cotabato, pababa na yan ng Coronadal, General Santos at dyan sa bahagi ng Kidapawan. At ilang areas ng Davao Oriental at Davao del Sur. Sa may sentro na naman ng Mindanao, lalo na sa may Balay, Bukidnon, partly to mostly cloudy lang din ang iiral. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers lamang ang mas madalas. And the rest, napakamaalinsangan pa rin ang ating maghapon, so iwasan na lang pong magbibilad. Lalo na ng mga taga-northern part ng Mindanao, mula Cagayan de Oro, Ginuog, Kabutuan, hanggang sa may bandang Surigao City area. So maganda ngayon ang mga pagkakataon na magkaroon ng mga beach sessions dahil tuloy-tuloy po kasi ang magiging tagtuyot natin sa buong bansa. Wala tayong inaasahan talaga na mga malakasang pag-ulan sa ngayon, puro lamang mga isolated light rain showers at kukunti lamang ng mga probinsya ang uulanin ngayong araw. Manatiling mataas po ang pag-alon ngayon sa buong bahagi ng Northern Luzon at unti-unting within 24 hours ngayong araw ay tataas ngayon yan. So, wag po munang lumayag
ang ating malilit na mangingisda, lalo na sa may bandang silangang parte pa rin ng ating bansa. Maglalaro sa 1.25 to 2.5 meters pa rin ang taas ng alon, lalo na dyan sa bahagi ng Ilocos off coast, dyan sa may bandang Isabela off coast at buong Cagayan off coast. Maglalaro po hanggang 2.5 meters po ang taas ng alon, so medyo delikado po sa ating mga maliliit na mangingisda o yung mga mag-beach goers dyan, lalo na dyan sa may bandang Batanes Group of Islands, medyo delikado po. At sa silangan naman ng bansa, medyo maglalaro pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon, so medyo restrained pa rin tayo mga folks dahil medyo malakas din kasi ang ating isdelis pa rin, na tuloy-tuloy na po yan, kaya medyo ingat na lamang mga folks. At wala naman tayong magiging monitoring for possible low pressure area. Bagamat intertropical convergence nakikita natin sa may bandang Indonesian Peninsula, ay wala pa naman tayo sa ngayon na nakikita na anumang trough na lalapit sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Obserbahan na lamang natin yung medyo may mga trough dito sa may bandang equatorial mismo, malapit sa may bandang Papua New Guinea. Tingnan natin yan kung magkakaroon yan ng biglang Coriolis effect. Sa ngayon wala pa naman masyado mga folks, so medyo expected pa rin natin na tatagal ang tagtuyot o halos mababang average rainfall sa bansa. Sa ulat lindol naman tayo, so far ay since 12 o'clock ng madaling araw o kaninang midnight, ay wala pa naman tayo na itala na magnitude 4.0 pataas na nai-record ngayong araw. Bagamat wala pang magnitude 4.0 pataas, pero marami na tayong mga nai-record mula sa data PDP box na mga ilang mga magnitude 1 hanggang magnitude 2 na mga paglindol. So medyo marami-rami kaagad. At madalas, dito sa bahagi ng Mindanao ang madalas pa rin na niyayanig, lalo na ng mga taga Surigao del Sur. So lagi nating pinapaalahanan ang mga kababayan natin dyan sa Surigao del Sur, medyo alisto at mag-ingat na lamang po. Dahil talagang magalaw po yung ating subduction plates dyan sa may bandang Philippine plate. So kung sisilipin natin sa satellite, yung plate na yan ay masyado talagang magalaw. So expected na medyo sunod-sunod po na yayanigin ang bahagi na yan ng Surigao del Sur, lalo na sa baybayin. So ingat na lamang at alisto tayo mga folks. At kung kakamustahin naman natin yung total earthquakes na natin para sa month of March, simula nitong 1 ng March, at kung sisilipin natin yung latest record ng mga lindol ngayong March, marami-rami na kaagad at makikita natin ay nakapag-total na tayo na kaagad ng 304 earthquakes, 288 dito ay magnitude 2.0 pataas. 14 dito ay magnitude 4.0 pataas at 2 magnitude 5.0 pataas na po ang naitala natin. At kung babalikan natin ay dito sa may bandang Surigao at sa bahagi pa rin ng Davao Oriental ay meron tayong naitala na 2 magnitude 5 na lindol. Isa dito sa may Bangkag White, Surigao del Sur at dito nga po sa may bandang Davao Oriental. So yun lamang sa ngayon ang total earthquakes natin at tuloy-tuloy na madadagdagan yan hanggang sa mga susunod na araw. Mukhang mas marami ang magiging total earthquakes natin ngayong buwan ng March. So maging alisto na lamang po tayo dahil napapansin kong mas agresibo yung mga tectonic plate natin at magalaw ang ating mga subduction plates. Lalo na sa mga kanto na mga kung saan may mga aktibo tayong mga fault lines. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng weekend, March 8, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 8, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Typically, magiging gloomy ang ating madalas na maghapon pero expected ang maaraw at maalinsangan. So, take note yan mga folks. At visit lamang sa ating real-time ng weather data mula sa aking weather station mismo para sa mga gustong malaman ang pinaka-actual na nangyayari sa ating klima. Na gagawin yung reference ang aking weather station, pwede din po. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.